Annyeonghaseyo 여러분. Kamusta kayo? Bali, nandito nga pala ako sa Kisoksan ng mga Pinoy, no? Ayan, second floor, tapos third floor yan, may mga Pinoy dyan. Tapos Korean, Thai, hati-hati na. Bali, araw nga pala ng Sabado ngayon, as usual, no, walang pasok. Kahapon din, Biyernes, holiday dito sa Korea. Kaya maghapon tayong nakahiga nun. Maghapong nanood ng YouTube, kung ano-ano, mga ginawa natin. Tapos ngayon, Sabado nga, walang ginagawa, kaya napagdesisyonan kong bumisita rito sa garden namin ng kasama kong tayo, no. Papakita ko lang sa inyo yung mga klase ng gulay na tinanim namin dito. Dito nga pala sa lugar namin, no, kung mapapansin nyo, talagang Korean vibes, no, yung mga kalsada, yung mga company. Tapos ang kagandahan dito sa amin ay napapaligiran kami ng mga bundok. Yung mapapansin nyo, yung mga bundok yan, dyan. Talagang shigol. Shigol is yung countryside, no, talagang countryside na ito. Malayo sa mga building na matataas, yung mga puro factory. Sa mga kababayan nating EPS na mapupunta rito, baka malay nyo, isa dyan sa inyo ay mapunta sa mga company na ano. Yan, napakaganda, napakatahimik, walang mga tao, bihira yung mga sasakyan, tapos walang mga taong naglalakad, walang mga chismosa, hindi katulad sa Pilipinas, no. Yan, may makikita kang mga tao doon. Dito wala, oh. Napakatahimik, napaka-peaceful ng lugar na to na napuntahan namin. At dito nga pala, no, sa bukana ng taniman namin, kung makapansin nyo, yan, tanglad. Tanglad or salay din ang tawag yata dyan. Yan, tanim yan ng ano, ng kasamaan kong Thai. Kasi ang sabi niya, yung mga gulay daw sa kanila ay same lang daw ng kinakain nating gulay, no. Halos kapareho lang. Lahat ng mga local na gulay natin sa Pilipinas ay makakain din daw sa kanila. Yun ang sabi sa akin. Kung ano meron tayo, meron din sila. Kasi nga, syempre, katabi natin yun. Halos kalapit din ng ating bansa yan, Asian country, yung Thailand. Yan, sabi ko sa kanya kung pwede nang kumuha para makapaglagay ako sa ginataan. Sabi niya, hindi pa raw pwede kasi nga medyo bata pa. Maghintay daw ng mga, siguro 1 buwan pa. Tapos ay yung mga tanim niya, oh. Mapapansin nyo, yan, ano yan, tawag dito ay pipino. Napakahabang pipino, no, tapos ano siya, matinik, yan, pero napakasarap nyan. Tapos ito yung mga sitaw, kasile, yan, kanya rin yan, siling, ano ata to, siling green. Tapos ito nga pala sitaw, bali yung sitaw na to ay sa akin galing yung buto, at siya na lang ang nagtanim, no. Mga ilang puno rin ng sitaw yan, ha, siguro mga nasa halos 7 puno, no. Yan. Tapos syempre, nagtanim din ako dun sa labas. Ayan, kung mapapansin nyo. Yan. Pinoy na Pinoy, no. May okra, may kamatis. Kita ba sa camera? Yan. Yan, sa tabing kalsada na, oh. Yan. Mamaya, no, punta rin tayo sa labas para makita nyo yung mga tanim na nasa labas. Dito lang naman yan, dyan lang. Lalabas lang tayo. Tapos ito, yung kamatis niya, natanim yan, kamatis. Ang lalaki, oh. Hindi niya pa pinapagalaw yan. Kasi yung nakarang araw, niloko siya. Sabi ko, kung pwede na kumuha ng ano, ng kamatis, sabi niya ay hindi pa raw pwede kapag daw nagkulay, medyo pula na, tsaka na daw pwedeng kumuha, no. Yan. Yan, tanim niya, yung mga nasa mukha lang to. Kasi ito, hindi ko alam kung ano to, eh. Basta gulay daw yan sa kanila. Yan, kamatis, sili. Ayan yung mga ano, sitaw na nabulok yung mga dahon, kaya pinagtatanggal niya, ayun. Naging pataba na rin siya. Maganda yan. Ito, itong box na puting yan, sa akin yan. Ang tanim naman dyan ay mga upo. Upo, sitaw, tapos Baguio beans. At shoutout nga rin pala kay Bro JR na nagbigay ng buto na to. Brother, ito na yung buto na binigay mo sa akin, no? Maganda na. Upo, tapos Baguio beans. Tapos may unting sitaw yata yung binigay niya sa akin. And salamat sa iyo, bro, kasi nakapagtanim na ako. Ito, yung status ng upo ngayon ay maganda na. Gumagapang na, yun, oh. May mga bulaklak na rin, oh. Soon siguro paglipas ng 3 linggo or 1 buwan ay bubunga na to, no. Siyempre, babalik din natin yung blessing na binigay sa atin ni bro. Nagbigay siya ng buto, tinanim ko. Tapos kung bubunga siya ng marami ay siyempre ibabalik din natin yung blessing na binigay niya sa atin, no. Maraming salamat sa iyo, bro. Sana sa mga susunod pang taon ay mabigyan mo pa ako ng
Iba't ibang klaseng buto, no? Salamat sa'yo. Ito nga palang ang palayang ito ay galing din sa katrabaho kong Thailander. No, sabi niya nga ay sa akin daw to. Actually, maliit pa lang ito ay nakapangalan na to sa akin. Kaya pipitasin na natin, no? Yan. Makapagawa na tayo ng pinakbet kasi dun sa rep namin ay meron dong mga talong, sitaw, okra. Ang kulang na lang ay kalabasa at ito, ang palayano. Makakain tayo ng mga sustansya. Tapos dito sa part na to ay ang kamatis na naman. Maraming puno ng kamatis siya. Ayan, may mga bulaklak. Soon magkakabuong na uli yan. Dito naman sa part na to ay may kalabasa. Parang ano yan, 3 puno. Ayun na. Ayun yung kanyang kalabasa. Siyempre dahil siyang may-ari, siya muna ang papakuhain natin. Tapos sa mga susunod na bunga ay manghingi na tayo, no? Kasi to, may napansin din ako, may bunga rin dito. Ayun o. Ganda ng bunga niya. Kaso dalawa lang. Marami pa mga bulaklak ng kalabasa kaso parang ano yun eh. Mga lalaking ano yun, bulaklak. Ay, dito, yan, mga tanim ko na to. Yan sa part na yan. Ayan, kamatis, oh. Kamatis. Tapos okra. Yan ang importante, okra. Yan, nahingi ko din yan sa isang tropa. Halos karamihan dito ng mga tanim kong okra ay galing din sa tropa, no? Nakahingi tayo ng buto ng okra. Pero may ilan-ilan din tayong tanim dito na sarili natin buto. Kaso nga lang, hindi siya nabuhay, no? Siguro dito sa garden na to, ang tanim kong okra ay nasa siguro mga nasa 10 puno yun, no? Kapag namunga yun sabay-sabay ay talagang naman papaldo tayo. Siyempre, yung makukuha natin dito, maaanin natin dito ay ibibigay din natin sa mga kasama natin Pinoy, no? Para, siyempre, para makatikim din sila ng mga gulay-gulay na galing Pilipinas, yung okra, upo, kalabasa, sitaw, yan, no? Tapos may Baguio beans pa. Hindi naman natin ito mauubos lahat, kaya magbibigay tayo ng mga gulay-gulay sa mga kababayan nating Pinoy na nandito sa dorm na to, no? Tapos ito, upo rin to. Tanggalin ko lang yung mga ano, mga patay na dahon para yung kanyang nutrition ay mapunta lang dun sa bunga, no? Yan. Ganda na, oh. Ito siya, yan. Yung isang puno lang yan. Tapos yun, nagpunta ron. Kaso medyo naggulo-gulo na sila. Dito sa labas na to ay may mga kalabasa rin dyan. Kaso dito nagpunta na. Ayan, buong kalabasa to. Tanim din natin yan. Kasi ito, kamatis. Yan, sa mga susunod na linggo, papakita ko sa inyo yung bunga nito kasi ang bunga nito ay kulay violet na kamatis yan. Galing church din yan. Inuwi ko tapos pinabulok ko yung buto, tinanim ko dyan. Kakaibang kamatis yan, naging interested ako kaya nag-uwi ako ng ng kamatis. Yan, ay ito, naitanim na natin. Actually, meron na siyang mga bulaklak, oh. Okra, yan, oh. Okra. Baguio beans. Yan, okra din. 3 yung puno. Tapos ito, yan, ampalaya. Nahingi din ng tropa. Nahingi ko rin sa isang tropa to. Kaso nga medyo, kapatay na siya. Pero sana, mabuhay pa siya, Yan, Baguio beans, oh. Okra. Tapos doon lang sa kananan ay may mga tanim pa ako. Nabili ko sa Ichon Terminal. Mamaya, pupuntahan natin yan. Papakita ko sa inyo, Yan. At dito nga lang pala sa likod ng kisuksan ng mga Pinoy, ayan, kisuksan nila, ay may malawak pang space dito, ayun, pakita ko sa inyo. Ayan. Yan, minsan, nag-iihaw kami rito. Ayan, napakalawak pa, masarap sanang magtayo ng port dito. Kahit half port lang, kasi nga marami kaming Pinoy dito, nasa 13. Ayan. Actually dito, naghanap na ako ng lupa na pwedeng tamnan. Kaso puro semento yung lupa rito. Kahit mga singit-singit, semento ang dyan. Tulad nito, yan. Mapapansin nyo, may mga damo siya. Naghanap na ako ng pwede kong matamnan, na gulay. Kaso, chinik ko yung sahig, semento pa rin. Kaya hindi tayo nakapagtanim dyan. Sayang. Kaya ang ginawa kong diskarte ay, kumuha ko ng mga ng mga styrofoam sa mga basurahan, tapos nilagyan ko na lang ng lupa. At ito ang naging resulta. Yan. Yan ang ginawa kong diskarte, guys. Papansin nyo, yan sa styrofoam lang, may tikisang puno.
puno ng talong. Yan, talong. Tapos 2 puno ng kamatis, no. Bali, ito naman tanim kong to ay nabili ko to sa bayan dito sa amin sa Ichon, no. Nabili ko siya, ganito lang siya kaliit. Yung kamatis tsaka yung talong na yan, no. Nabili ko siya ng 500 Korean won. Kumaga o begonyo, no. Nasa ano rin yun. Nasa 20 pesos. Yun, 20 pesos. Ayan, At ito naman yung naging resulta. May bunga na. May kamatis na tayong may ulam. May halo sa pagkain, panggisa. Tapos yung talong, isa pa lang yung bunga. Almost 1 month ko na rin almost mag 2 months na rin siguro. Mag 2 months na rin itong naitanim ko rito. Dahil nga nasa styrofoam ko lang siya nailagay, mabagal yung pag-usad ng kanyang paglaki. Mahal talaga ang bilhin dito sa South Korea. Bumili tayo nan kahit na 500 Korean won or nasa 20 pesos. Ay hindi na ako nang hinaya kasi pag bumunga yan, ay matik naman na makakabunga tayo ng mas higit pa. Kaysa bumili tayo sa mga palengke, 3 piraso, nasaan yun? Siguro nasa 2,000 Korean won, Malaki yung matitibid ko kung may sarili akong tanim, makakapag-ani tayo. Hindi na tayo bibili ng mga gulay-gulay sa mga palengke, Yun, at pagkagaling nga natin dun sa likod, sa mga gulay doon, ay pupunta na ako dun sa isa kong ding mga tanim. Yun nga, sa lapit sa may kalsada, Pupuntahan din natin. Papakita ko sa inyo. Ayun guys, yung building na provided ng company, nakapaganda, mapapansin nyo. Kompleto lahat yan. May heater, may aircon. Yan. Tapos ito naman yung aming company, Yan. Sana nga plano ko mauli ng Pinoy si Amo kasi nga nito lang nakarang buwan, last 2 months ay may nagpa-release na Pinoy. Tapos sa katapusan nitong July ay may aalis na naman Pinoy, Sana ko mauli ng mga Pinoy. Sa mga EPS na ma-hard, sana Pinoy ulit ang makuha, Ayan, dito kayo mapupunta sa Jinyong International, Good luck, sana Pinoy ulit ang makuha. Check lang natin yung mga Pinoy kung may mga nakasilip. Ayun, si Hector. Saan punta? Ha? Saan? Majang? May mili ka? Asa ba to? Ano bibilin mo? Mga gulay. Ha? Gulay? Hindi, chicken breast. Chicken breast. Paano ako bukas? Magkano ako bukas sa breakfast ako Yung. Hindi ako makakain ng Hindi ako makakain ng mga matitigas, malambot lang. Sige, ingat. Nagano lang ako ng mga gulay-gulay ko. Sige, ingat. Yan, sector. Pupunta siya ng Asian Mart or Mato. Yan, may bibili daw siya ng mga kailangan niya. Ingat sa kanya. Ay, mabait din yun. Dito naman sa part na to, yan, bala ko rin sana magtanim dyan. Kaso ay marami ng graba kaya hindi na ako nakapagtanim. Ayan. Puro graba kasi yan. Dito sa part na to, yan, medyo wala na masyadong bato-bato. Ngayon tanim ko okra. Usual okra, syempre. Sarap yan, pamprito, panglagay sa sinaing, sausaw toyo lang, sarap na, katalo na yan. Kasi yung kamatis na to ay kulay violet din ang bunganan. Kaya nagtanim ako dyan. Kaya naman namin nininis tong part na to kasi nga para hindi siya maputol kasi laging may nagano nito, may nagtatabas na Koreano. Pag napansin niyang malaguno yung mga damo rito ay talagang nga namang pinagpuputol niya. Siyempre para iwas na rin, nininis namin to. Nininis namin tong part na to para makita niya na may tanim dito na gulay para hindi niya maputol, Doon lang sa part na yon. Yan, nilagyan ko din to ng stick, yan, para halata talaga na tanim talaga to. Hindi siya ligaw na damo. Para hindi na siya putulin, Dito may 6 akong puno ng okra, tapos kamatis, isa, Tapos dito naman, hakbang lang ng ilang saglit. Ito may okra uli dyan, ayun, okra. Tapos dito sa tago ay may okra din dyan. Yan, okra. Tapos dyan sa tao, ito. Check natin. Ayan, okra din yan, okra. Yan, yun yung mga tanim ko na nasa labas. May kalabasa uli dyan, 2 puno. Tapos may subak, may pakwan din yata rito. Tanim ng Thailander. Ayan, parang ano yan pakwan. Sa mga susunod na buwan lang, August, ayan. Marami ng mga down-down dyan. Expected ko na yun. Yan, maraming mga bunga na dyan.
Yan, maglinis lang tayo saglit. Bali nga pala, isa din yun sa mga nagustuhan ko rito sa... Sabi ko nga sa sarili ko, pag nakapag-apply ako sa South Korea, pag nakapagtrabaho doon, sana ay merong bakanting lote na pwede ako magtanim, na mapaglilibangan ko kasi nga mahilig din ako magtanim-tanim. Yan. Katulad nito, Sabado, Linggo, walang pasok, makapagtanim-tanim tayo ng mga gulay-gulay, no? Yan, di tayo maboboring sa dormitory kasi nga meron tayong mga mapagkabalahan dito sa abroad, no? Yun talagang maganda dito sa abroad, kahit na nasa malayo ka, malayo sa pamilya mo, ay may mapaglilibangan ka, katulad ng ano, basketball. Hindi ko lang sure kung uulan. Kung di uulan, magbabasketball pa ako kasi summer ngayon dito sa South Korea ay talagang matagal ang ano, paglubog ng araw. Ang oras natin ngayon ay 5 na. Medyo makulimlim lang, pero magdidilim pa ng ano, mga alas 8, no. Pag may time pa tayo ay makakapaglaro pa ako ng basketball. Pagkatapos nito, pahinga lang saglit. Yun, no. Pag-isipan natin kung makakapaglaro pa tayo ng basketball. Yun mga ka-agri, bumalik nga pala ako dito sa loob para magtabas-tabas ng mga damo dahil medyo marami ng damo siya at medyo maaga pa naman. Bali, dito na rin pala natapos ng video ito. Maraming salamat sa nanonood hanggang dulo. Maraming salamat at mabuhay.